Sina Bini Aya at Kyle Echari sa Japan, nagiging higit pa ba ang kanilang pagkakaibigan? Simpleng pagkakaibigan lang ba ito? O may nangyayari ba sa likod ng mga eksena na hindi pa rin alam ng mga tagahanga? Muli, ang miyembro ng Bini na si Aya Arceta at ang aktor-singer na si Kyle Echari ay naging sentro ng mga online na talakayan matapos silang mamataang magkasama sa Japan. Mula sa isang beach trip sa Cebu hanggang sa isang viral video sa Osaka, patuloy na nag-iwan ang dalawang celebrity ng mas maraming tanong kaysa sagot sa mga tagahanga. At habang nilinaw na ni Aya na magkaibigan lang sila, maraming netizens ang naniniwala na ang pinakabagong pagkakakitang ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Talaga bang naglakbay si Kyle sa Japan para suportahan si Aya? At bakit sila patuloy na magkasama sa iba't ibang lugar? Pag-usapan natin ang lahat ng bagay na nagpapasikat sa social media ngayon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para sa higit pang mga trending na entertainment updates. Maligayang pagbabalik Star Pulse EA-FAM Pilipinas. Viral and video nagsimula na lahat. Nagsimula ang lahat sa isang maikling video na mabilis na kumalat sa social media. Sa viral clip, nakita si Aya na nasisiyahan sa pagkain habang ginalugad ang Dotonbori, isa sa mga pinakasikat na destinasyon ng turista sa Osaka. Tila normal lang ang lahat. Ngunit may nangyaring agad na nakakuha ng atensyon ng mga manonood. Pagkatapos niyang kumain, kaswal na ibinigay ni Aya ang kanyang mga chopstick kay Kyle para itapon nila ang mga ito ng magkasama. Para sa ilang tao, ito ay isang ordinaryong sandali lamang sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Ngunit para sa maraming tagahanga, ito ay naging isa pang ebidensya na ang kanilang relasyon ay maaaring mas malalim kaysa sa iniisip ng mga tao. Habang patuloy na kumakalat ang video online, naiulat na isa pang netizen ang nakakuha ng litrato kasama ang dalawang celebrity. Iyon lang ang kailangan para muling magtanong ang social media. Bakit gayud din ni fans? Ang dahilan sa likod ng kuryosidad ng publiko ay talagang napakasimple. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakitang magkasama sina Aya at Kyle. Marami pa ring tao ang nakakaalala sa kanilang nakaraang paglalakbay sa Cebu. Noong panahong iyon, isang video na nagpapakita sa kanilang dalawa sa Mactan Cebu International Airport ang agad na naging viral sa TikTok. Sa clip, makikitang naglalakad si Kyle habang nakasunod si Aya sa kanya. Sa loob lamang ng ilang oras, binaha ng mga teorya ang mga social media platform. Ang ilan ay naniniwalang magkasama lang silang naglalakbay bilang magkaibigan. Ang iba naman ay nagtataka kung palihim ba silang nagde-date. Ngunit hindi doon natapos ang haka-haka. Mas lumakas pa ang mga chismis nang kumalat online ang mga larawan mula sa isang beach trip sa Cebu. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Aya na kasama si Kyle at ilan pang mga kaibigan. Bigla, gustong malaman ng lahat ang katotohanan. Nagiging higit pa ba sila sa magkaibigan? O sadyang iniisip lang ba ng lahat ang sitwasyon? Wakas lang ay tinagutan na Veni issue. Habang patuloy na kumakalat ang mga chismis, kalaunan ay nagpasya si Aya na tumugon. Sa halip na baliwalain ang issue, direkta niya itong tinalakay sa comment section ng viral TikTok video. Diretso lang ang kanyang mensahe. Magkaibigan kami ni Kyle at kapwa Cebuano, kaya walang mali siya. Sa isang pangungusap lang, sinubukan ni Aya na wakasan ang lahat ng haka-haka. Ayon sa kanya, ang kanilang pagkakaibigan ay nabuo sa kanilang isang ugat na Cebuano. Noong panahong iyon, nasa Cebu siya para dumalo sa Baikon, isang kaganapan na nagsama-sama sa mga content creator, influencer, at mga digital na komunidad mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maraming tagahanga ang tumanggap sa kanyang paliwanag. Pero tila, hindi lahat ay kumbinsido. Yan ay pagkakataon Japan nagbabago dahil lahat. Mabilis na lumipas ang 2026. Muli, naging laman ng mga balita ang dalawang celebrity. Sa pagkakataong ito, wala sila sa Cebu. Wala sila sa Maynila. Nasa Japan sila. At ayon sa ilang netizens, binabago nito ang lahat. Bakit? Dahil wala si Aya sa Japan para magbakasyon. Nandoon siya dahil nakatakdang magtanghal si Bini sa Summer Sonic 2026, isa sa pinakamalaking music festival sa Asia. Kaya naman nagsimulang magtanong ang ilang tagahanga ng bagong tanong.
Naglakbay ba si Kyle patungong Japan para lang suportahan si Aya? Tiyak na ikinagulat ng maraming tao ang tiyempo. At kung totoo nga iyon, maraming tagahanga ang naniniwala na ang kanilang pagkakaibigan ay maaaring umabot na sa ibang antas. Pero may patunay ba? Sa puntong ito, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon. Ang lahat ay nananatiling haka-haka. Dati nang sumusuporta sa Ilhari Araylele. Kapansin-pansin, hindi ito ang unang pagkakataon na naiugnay si Kyle sa pagsuporta kina Aya at Bini. Napansin din ng maraming tagahanga ang kanyang presensya noong pagtatanghal ni Bini sa Coachella noong Abril 2026. Dahil doon, nagsimulang pag-ugnay ng ilang netizens ang mga tuldok. Nagsimula silang magbalik-tanaw sa mga nakaraang kaganapan. Ang paglalakbay sa Cebu. Ang video sa paliparan. Ang paglabas sa dalampasigan. Ang paglabas sa Coachella. At ngayon, ang pagkakita sa Japan. Para sa maraming tagamasid, tila imposibleng baliwalain ang pattern. Ngunit muli, nang walang anumang opisyal na pahayag, ang lahat ay nananatiling bukas sa interpretasyon. En emotional ani mensahe na ibaye tungkol ag pribasya. Habang patuloy na pinag-usapan ng mga tagahanga ang kanyang relasyon kay Kyle, kamakailan ay nagbahagi si Aya ng isang mas malalim at mas personal na mensahe sa social media. Inamin niya na hindi siya masyadong aktibo online. Ipinaliwanag niya na maraming bagay ang nangyayari sa kanyang buhay at kailangan niya ng oras at espasyo para maproseso ang lahat. Anya, hindi ako naging aktibo nitong mga nakaraang araw sa social media at hindi ako masyadong tumutugon sa mga mensahe kahit na mula sa ilan sa aking pamilya at mga kaibigan. Ang totoo, maraming bagay ang nangyayari nitong mga nakaraang araw at kailangan ko lang ng kaunting oras at espasyo para maproseso ang mga ito. Mabilis na umalinggaw sa maraming tao ang kanyang mensahe. Ngunit isiniwalat din niya ang isang bagay na mas nakababahala. Sa kanyang paglalakbay sa Cebu, may mga sandali na sinalakay ang kanyang privacy at personal na espasyo. Ayon kay Aya, may ilang taong lumapit sa kanya habang kumakain siya. Ang iba ay kumuha ng mga litrato ng walang pahintulot niya. Ang ilan ay nag-post pa ng kanyang real-time na lokasyon online. Paliwanag niya, may mga direktang tatakbo papunta sa akin, kukuha ng litrato kahit kumakain ako, ipopost ito ng real-time, gagamitin ang mukha ko, at ipopost ito sa mga pahina para sa kapakanan ng impluensya at publisidad ng walang pahintulot ko. Para kay Aya, ang issue ay hindi tungkol sa pakikipagkita sa mga tagahanga. Sinabi niya na tunay niyang pinahahalagahan ang mga taong gustong makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala rin niya sa lahat na ang mga kilalang tao ay mga tao na karapat-dapat sa respeto at personal na espasyo. Umaasa lang ako na makikita at igagalang din tayo ng mga tao bilang mga tao. Ang kanyang mensahe ay naging isang makapangyarihang paalala na ang mga pampublikong figura ay kailangan din ng oras para magpahinga, mag-recharge, at gumugol ng makabuluhang mga sandali kasama ang pamilya at mga kaibigan. Iriapala na Direk Loren Jogi dahil ni tagahanga. Maging ang pinuno ng Star Magic na si Direk Loren Jogi ay sumali sa usapan. Pinaalala niya sa publiko na igalang ang personal na buhay ng mga miyembro ng Bini. Ayon sa kanya, ang mga batang babae ay may napakaabalang schedule. Karapat-dapat din silang magkaroon ng pagkakataong tamasahin ang kanilang mga pribadong sandali ng walang patuloy na pagkaantala. Malinaw ang kanyang mensahe. Dapat din kasama sa pagsuporta sa isang artista ang paggalang sa kanilang mga hangganan. Kaya, ano nga ba ang nangyayari sa pagitan ni Aya Arceta ng Bini at Kyle Echari? Sila ba ay matalik na magkaibigan lamang na nagkataong nasisiyahan sa paggugol ng oras na magkasama? O mayroon bang mas malalim na koneksyon na pinili nilang panatilihing pribado? Sa ngayon, wala pang inilabas na opisyal na pahayag sina Aya at Kyle tungkol sa kanilang kamakailang pagkikita sa Japan. Hanggat hindi sila nagdedesisyong magsalita, malamang na patuloy na magbabahagi ng mga teorya at maghanap ng mga sagot ang mga tagahanga. Ngunit isang bagay ang tiyak. Pagkakaibigan man o higit pa, ang mensahe ni Aya tungkol sa kabaitan, privacy, at respeto ay isang bagay na dapat tandaan ng lahat. Ano sa palagay mo? Lumipad ba si Kyle patungong Japan upang suportahan si Aya? O masyado bang nababasa ng mga tagahanga ang sitwasyon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share,
at mag-subscribe para sa mas kapana-panabik na balita sa libangan at mga update sa mga kilalang tao. Pagkita-kita tayo sa susunod na video.